Taong 2,000 sa Pangasinan, 5 putok. 5 sunod-sunod na putok ng baril ang gumising sa iilang kabahayan na malapit sa bukirin. Madilim pa ang paligid, tahimik ang baryo, at ang tunog ng mga putok ay tumalbog sa hangin na parang may galit na gustong pumutok palabas. May mga asong biglang nagkahol. May mga ilaw na isa-isang nagsindi sa mga bahay. Pero walang lumabas, walang naglakas loob. Sa ganitong lugar kapag may putok ng baril sa madaling araw, mas ligtas ang manatili sa loob. Pagsikat ng araw, doon na lang nalaman ang buong katotohanan. Sa mismong lupang sinasaka, sa pagitan ng mga tanim na tabako at pilapil ng palayan, natagpuan ang bangkay ng isang kagawad, nakahandusay, may tama ng bala. Hindi na umabot sa ospital, patay na ng matagpuan. At ang pangalan na agad na ibinulong ng mga tao, si Karyong Sibayan. Isang lalaking kilala sa baryo bilang tahimik. Mabait ayon sa karamihan. Hindi palaaway, hindi lasenggo, hindi rin palasugal. Kaya ang tanong ng lahat, kung mabait si Karyong, kung tahimik siyang tao, bakit niya nagawa iyon? Bakit niya pinatay ang isang kagawad? Iyan ang sasagutin ng kwento natin ngayon. At ganito nga ang nangyari. Taong 1,946 nang mapangasawa ni Karyong si Roseanne. Sa totoo lang, walang naganap na ligawan. Walang sulat. Walang bulaklak. Ang totoo, parang ipinagkasundo na lang silang dalawa ng kanilang mga magulang. 30 taong gulang na noon si Karyong. Si Roseanne naman ay 21 pa lang. 9 na taon ang agwat nila. Sa panahon at lugar na iyon, hindi na yun issue. Lalo na kung ang kapalit ay ginhawa sa buhay. Galing si Roseanne sa simpleng pamilya ng magsasaka. Ang ama niya, kung minsan ay namamasada ng tricycle. Hiwalay na ang kanyang mga magulang at nasa poder siya ng ama kasama ang pangalawang asawa nito. Walang luho ang buhay nila. Kung may ulam, madalas ay gulay. Kung may karne, pista o may okasyon, tabako ang sinasaka nila noon. At sa mga naka-experience ng magbukid ng tabako, alam kung gaano yung kahirap. Mabigat sa katawan. Matagal ang proseso. Mula pagtatanim, pag-aalaga, pag-aani, hanggang pagpapatuyo. Isang maling panahon ng ulan, sira ang buong ani. Iyon ang hanap buhay nila araw-araw. Samantalang ang pamilya ni Karyong, magsasaka rin, pero ibang estado. Hindi sila nakikisaka. Hindi sila umaasa sa pabor ng may-ari ng lupa. Sila mismo ang may-ari. Ektarya-ektarya ang lupain. Sariling kanila. At hindi lang iyon. Kagawad din sa baryo ang ina ni Karyong. Si Kagawad Belen. Isang babaeng kilala sa tapang ng pananalita at lakas ng impluensya. Kapag nagsalita sa barangay hall, pinakikinggan. Kapag may desisyon, may bigat ang boto. Siya ang kumausap sa ama ni Roseanne. Isang hapon niyon, mainit, pawisan ang mga lalaki sa bukid. Nakaupo si Kagawad Belen sa bangkong kahoy sa tapat ng bahay ng ama ni Roseanne. Sabi ko nga sa'yo pare, sabi niya habang pinapaypayan ng sarili, may balak ang anak ko. Anong balak, Kagawad Belen? Tanong ng ama ni Roseanne, halatang kinakabahan. Manliligaw, kay Anan. Parang may tumigil na oras sa sandaling iyon. Oo naman. Mabilis na sagot ng ama. Kung yan ang gusto ni Karyong, wala akong tutol. Hindi na kailangan ng mahabang usapan. Alam ng ama ni Roseanne kung ano ang ibig sabihin yun. Alam niya na kapag napangasawa ng anak niya si Karyong, hindi na maghihirap si Roseanne. Hindi na bababad sa initan. Hindi na makikisaka. May sariling lupa, may pangalan, may kapit sa barangay. Kinabukasan, kinausap si Roseanne. Tay, parang ang bilis naman. Mahina niyang sabi. Anak, sagot ng ama. Para rin ito sa'yo. Hindi habang buhay magbubukid tayo. Hindi na tumutol si Roseanne, tahimik lang siyang tumango. Pero bago pa tuluyang maisara ang usapan, sumingit ang isa sa mga tita niya. Nasa gilid lang ito, may hawak na basong kape at matagal nang nakikinig. Sige na iha, sabi ng tita. Diretso ang tingin kay Roseanne. Sagutin mo na, pakasalan mo na. Tahimik si Roseanne, nakayuko. Pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit. At least, dugtong pa ng tita,
Mabubuhay ka na niyan. Kahit high school graduate lang si Karyong, kayang-kaya kanyang buhayin. Marami siyang mamanahing lupa. Alam mo naman sa probinsya, mas pinapaboran ng lalaki pagdating sa mana. Tumango ang ama ni Rose Ann parang kumpirmasyon sa sinasabi. Lalaki siya, dagdag pa ng tita, siya ang bubuhay sa pamilya. Yung kapatid niyang babae, babae rin naman. Ang trabaho ng babae, pumili ng lalaking bubuhay sa kanya. Ganyan na ang tradisyon noon. Di na sumagot si Rose Ann, wala siyang lakas ng loob. Wala ring dahilan para tumanggi. Sa mundong kinalakan niya, ang pag-aasawa ay hindi usapin ng puso lang, kundi ang paghahon sa kahirapan. Kaya hindi na nagtagal. Ilang beses pang dumalaw si Karyong sa bahay nila Rose Ann. Hindi naligawan ang pakay, kasalan na ang pinag-uusapan. Petsa, handaan. Sino ang iimbitahan? Ilang baboy ang kakatayin. At nang dumating ang araw ng kasal, magarbo ito para sa baryo. 5 baboy ang kinatay ng pamilya ni Karyong. May videoke, may mga bisitang galing pa sa karatig baryo. Buong araw ang kasiyahan. Pagkatapos ng kasal, doon nagsimula ang kanilang pagsasama. Sa umpisa, maayos. Tahimik si Karyong. Hindi pala salita. Hindi pala utos. Hindi rin pala away. Pero nagbibigay. May bigas sa bahay, may ulam sa mesa. May tsinelas pa nga minsan na regalo kapag napapadaan sa bayan at bestida. Hindi siya sinasaktan. Hindi rin siya pinagsasalitaan ng masakit. Sa mata ng iba, maswerte si Rose Ann. Pero may mga bagay na hindi agad nakikita sa umpisa. Habang tumatagal, unti-unting may nagbabago. Sa loob ng mahigit 4 na taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, napansin ng mga tao sa paligid na parang iba na si Rose Ann. Dati, palabati. Ngayon tahimik. Dati masigla. Ngayon, parang laging pagod. May isa na silang anak noon ni Karyong. Isang batang lalaki. Mahal ni Rose Ann ang anak niya. Doon niya ibinubuhos ang lakas niya. Si Karyong naman, nagbago rin. May mga gabing umuuwi siya na tahimik, pero halatang masama ang loob. Hindi siya nagsisigaw, hindi rin nananakit. Pero ramdam sa kilos, mabigat ang mga hakbang. Minsan, hindi kumakain. Kapag tinatanong siya ng ina, iisa lang ang sagot na laging lumalabas sa bibig niya. Pagod lang. Pero alam ng ina niya na hindi lang iyon pagod sa bukid. May iba. May kinikimkim. And dito nalalabas ang pangalan ni Kagawad Lino Galapati. Isa rin siyang kagawad ng baryo. Mas bata kay Kagawad Belen. Palabiro, palakaibigan, madalas makitang nakangiti. At madalas ding makita sa paligid ng bahay ni Karyong. Nagsimula ang mga chismis sa maliliit na bagay. May mga nakakita raw kay Rose Ann nakausap si Kagawad Lino sa may tindahan. Matagal. Masyadong matagal. May mga nakakita raw na magkasabay silang umuwi galing barangay hall. May mga gabing raw na nandoon si Kagawad Lino sa bahay kahit wala si Karyong. Una, binaliwala lang ng mga tao. Sa baryo, normal ang chismis. Normal ang maling hinala. Pero habang tumatagal, dumadami ang nakakapansin. Isang kapitbahay ang nagsabi, bakit parang lagi na lang nandyan si Kagawad Lino? Isa pa ang sumunod, napapansin ko rin parang masyadong komportable ito. Hanggang isang araw may nakakita. Hapon niyon, malakas ang araw. May nakakita raw na si Rose Ann at Kagawad Lino ay magkasama sa likod ng bahay, sa may puno ng mangga. Hindi raw nila namalayan na may nakatingin at doon natuluyang kumalat ang bulong-bulungan. May nangyayari raw sa kanila. May pagtataksil, may pakikiapid, isang may asawa at isang may asawa rin. Hindi agad umabot kay Karyong ang chismis. Pero sa baryo, ang balita parang apoy sa damo, hindi mo mapipigilan. Isang gabi, kinausap si Rose Ann ng biyenan niya. Ann, mahinahon ang tono. May naririnig akong hindi maganda. Hindi agad sumagot si Rose Ann, yumuko lang. Totoo ba ang mga sinasabi ng mga tao? Tanong ng matanda. Nanay, mahina niyang sagot. Wala po. Pero ang boses nanginginig. Nang gabing iyon, umuwi si Karyong na mas maaga kaysa dati. Tahimik siyang pumasok sa bahay. Nakita niya si Rose Ann na nagliligpit ng pinggan. May sasabihin ako, sabi ni Karyong, diretso. Napatingin si Rose Ann, nanlamig ang kanyang mga kamay. May naririnig akong chismis, dugtong ni Karyong.
Tungkol sa'yo at kay Lino. Tahimik ang buong bahay. Tanging iyak ng bata ang maririnig sa kabilang kwarto. Hindi totoo yun. Mabilis na sagot ni Roseanne. Tingnan mo ako, sabi ni Karyong. Tumingin si Roseanne. Doon nakita ni Karyong ang takot at ang pag-iwas. Pagod lang ako. Bulong ni Karyong parang sinasabi sa sarili. Ayokong gumawa ng gulo. Pero mula noon, nag-iba ang ihip ng hangin. Mas lalong naging tahimik si Karyong. Mas lalong naging mailap si Roseanne at mas lalong dumalas ang pagkikita ni na Roseanne at Kagawad Lino ayon sa mga mata ng taga-baryo. Ayon sa mga detalye na unti-unting nabuo sa mga araw na nag-iimbestiga na ang mga pulis, doon pa lang pala nagsimula ang kababalaghan o mas tamang sabihing ang kababuyan na kinasangkutan ni Kagawad Lino at ni Roseanne. Hindi ito bigla ang nangyari. Hindi rin isang beses lang. Unti-unti. Paunti-unti, parang lason na dahan-dahang pumatak hanggang tuluyang kumalat. Madalas kasing makita noon si Roseanne na tumatambay sa bahay mismo ni Kagawad Lino. Pero sa umpisa, hindi naman talaga si Lino ang sadya niya roon. Ang dahilan niya, ang sinasabi niya sa lahat, ay ang kaibigan niyang si Maymay, katulong ni Kagawad Lino. Kumari mismo ng mag-asawa. Malapit lang kasi ang bahay ng mga sibayan sa bahay ni Kagawad Lino. Paikot ang kalsada sa baryong iyon. Sa kabilang kanto lang, ilang hakbang lang, naroon na ang malaking bahay ni Lino. May junk shop si Kagawad Lino. Malaki ang bahay, konkretong bakod, at ang nakatira lang doon ay siya mismo. Ang mga kapatid niya ay nasa abroad, matagal nang wala sa baryo. At sa edad na 41, wala pa rin siyang asawa. Bukod sa junk shop, may sinasaka rin siyang lupa. Halos katabi lang ng lupa ng mga sibayan sa bukid. Kung tutuusin, dikit-dikit ang buhay ng dalawang pamilya. Hindi talaga sila magkakalayo, sa lupa man o sa kwento. Mabait si Kagawad Lino sa paningin ng iba. Palabiro, palangiti. Pero may isang bagay na hindi maikakaila sa kanya. Ang pagmamayabang. Madalas niyang ipagmalaki ang junk shop, ang bahay, ang mga ari-arian ng pamilya nila. Paulit-ulit niyang binabanggit kung gaano kalaki ang lupa nila, kung gaano kalakas ang negosyo. Pero ang totoo, wala naman halos siyang pinaghirapan doon. Karamihan ng pundar ay galing sa mga kapatid niyang nagtatrabaho sa abroad. Siya ang naiwan. Siya ang nakinabang. Ayon sa salaysay ni Maymay, na ibinunyag lamang ng pilitin siyang magsalita ni Kagawad Belen Sibayan sa mismong barangay hall, si Roseanne daw ay parang nasilaw sa pera. Sa itsura ng buhay na ipinapakita ni Kagawad Lino, ayon kay Maymay, kung tutuusin daw ay madaling mapaniwala si Roseanne. Mahina ang loob at iyon ang nakita ni Kagawad Lino. Parang nauto siya, sabi ni Maymay habang nakayuko, nanginginig ang boses. Sinilaw po sa pera, sa pangako. Akala niya siguro may aasahan siya. Doon na umabot sa barangay ang kaso. Pagtataksil, kahihiyan ng pamilya. Unang dininig sa barangay hall sa harap ng ilang kagawad at ng iilang usiserong kapitbahay na hindi mapigilang makinig. Isiniwalat pa ni Maymay na minsan daw ay nakita niyang nakapatong si Kagawad Lino kay Roseanne sa loob ng bahay. Hindi na raw iyon chismis, hindi na raw haka-haka. Nakita raw niya mismo. Nagpupuyos sa galit si Kagawad Belen noon. Naninigas ang panga. Namumula ang mata. Ngunit sa kabila ng tawag at abiso, hindi sumipot si Kagawad Lino sa barangay hall. Para bang wala siyang pakialam. Para bang alam niyang hindi siya kayang galawin. At nang akala ng lahat ay iyon na ang pinakamasaklap, doon palang lumabas ang mas magulong katotohanan. Ang mismong kaibigan ni Roseanne na naglaglag sa kanya, si Maymay, ay may relasyon din pala kay Kagawad Lino. Iyon ang bulong-bulungan sa baryo. Kaya ang tanong ng marami, nagsasabi ba ng totoo si Maymay? O gumagawa lang siya ng kwento dahil ayaw niyang maagaw si Kagawad Lino na siya rin mismo ang pinagkakapirahan niya? Walang naayos sa barangay, walang kasunduan, walang malinaw na desisyon. Umalis ang lahat na may galit, may duda at may takot. Si Karyong noong mga panahong iyon ay tahimik lang. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagwawala, hindi siya nagsasalita ng masama. Pero sa mga mata niya, may ibang naglalagablab. Isang galit na hindi maingay pero mabigat.
Halos hindi na siya umuwi sa bahay nila ni Rose Ann. Natutulog siya sa kubo sa bukid. Sabi niya, nagbabantay lang daw siya ng patubig sa tabako. Pero alam ng mga nakakakilala sa kanya, may iniiwasan siya. May iniipon siya sa loob. Isang araw, nagkita sina Kagawad Belen at Kagawad Lino sa barangay. Doon na siya kinumpronta. Walang sigawan, walang mura. Simple lang ang sinabi ni Kagawad Belen. Lino, sabi niya, matigas ang boses. Mag-iingat ka. Tahimik at mabait ang anak ko. Pero iba yon kung magalit. Pinahiya mo ang pamilya namin. Sabay talikod at alis. Ngumisi lang si Kagawad Lino. Isang ngising parang nanunuya. Parang nagsasabing wala siyang takot. Na parang hindi siya naniniwala na may kayang gawin ng sino man sa kanya. Hanggang sa dumating ang Abril 2000. Isang Biyernes. Madaling araw. Tahimik ang bukid. Madilim pa ang langit. Pumunta si Kagawad Lino sa bukid gamit ang luma niyang motor. Ihahanda niya ang makinang pampatubig para sa tabako. Tulad ng nakagawian, walang kasama, walang kaalam-alam. Nang umandar na ang makina at sumirit na ang tubig, tumayo siya upang tingnan ang linya ng patubig. Ayon sa reenactment ng mga pulis, doon mismo nangyari ang lahat. 5 putok ng 38 ang umalingaw-ngaw sa gitna ng bukid. Natagpuan si Kagawad Lino sa pagitan ng mga tanim na tabako. Putik-putik ang katawan. Nakatihaya, tahimik na, patay na. Hindi nagtagal dumating ang mga pulis sa bukid. Umalingaw-ngaw ang balita sa baryo na patay na si Kagawad Lino. 5 tama ng bala. 38. Walang baril sa paligid. Walang bakas ng pakikipagbuno. Walang nakitang paa ng iba sa putikan maliban sa sarili niyang yapak. Tahimik ang lugar. Parang sinadya ang katahimikan. Kinordo ng bukid. Pinulot ang mga basyo ng bala. Sinukat ang distansya. Inisa-isa ang posibleng anggulo ng putok. Pero kahit anong ikot ng mga pulis, iisa lang ang bumabalik sa isip nila. Dinampot si Karyong Sibayan. Walang angal. Hindi tumakbo. Hindi sumigaw. Hindi rin nagmakaawa ito. Tahimik lang siyang sumama. Nakayuko siya. Hindi umiiyak. Hindi rin galit. Para bang matagal na niyang tinanggap na darating ang sandaling iyon. Sa presinto, paulit-ulit ang tanong. Nasaan ka noong madaling araw? Bakit ka wala sa bahay? May baril ka ba? May nakaaway ka ba? Iisa lang ang sagot ni Karyong. Wala. Hindi ko alam. Nasa bukid ako. Nagbabantay ng patubig. Wala silang nakuha sa kanya. Walang baril. Walang bala. Walang pulbura sa kamay na sapat para patunayan ang pagpapaputok. Walang ring dugo. Walang ring damit na may bakas ng krimen. Wala ring umamin. Wala ring nagturo. Sa baryo, alam ng lahat ang bulungan tungkol sa skandalo. Alam ng lahat ang dahilan. Alam ng lahat kung bakit nangyari iyon. Pero pag tinanong ng pulis, iisa lang ang sagot. Hindi namin nakita. Hindi namin alam. Wala kaming masasabi. May mga nakarinig ng putok. Oo, may mga nakakaalam kung sino ang may galit. Pero walang gustong magsalita. Hindi dahil takot lang sila, kundi dahil may pag-unawa. At may hiya sila. May tahimik na pagkampi sa pamilya Sibayan. Sa baryo, hindi minahal si Kagawad Lino. Hindi siya kinakatakutan, pero hindi rin ginagalang. Mayabang, babaero, mahilig manliit ng kapwa. Alam ng lahat ang ginawa niya kay Rose Ann. Alam ng lahat ang kahihiyan na dinulot niya sa pamilya Sibayan. Alam ng lahat ang babala ni Kagawad Belen na hindi niya pinakinggan. Kaya nang mamatay siya, walang umiyak sa baryo, kundi ang umuwing ibang kapamilya niya lang. Sabi pa nga daw ng iba, buti nga sa kanya, babaero kasi. Mayabang pa, nakahanap pang siya ng katapat niya na isang pa ang kaso, murder, mabigat, mabagal, matagal ang proseso. Iniharap si Karyong sa piskalya. Sinuri ang ebidensya, pinakinggan ang mga salaysay, isa-isang binuwag ng abogado ang kaso. Walang baril, walang eyewitness, walang direktang ebidensya. Puro hinala lang ang nailatag. Ang basyo ng bala ay walang pinatutunayan kung sino ang bumaril. At ang alitan ay hindi sapat para hatulan ng isang tao kung walang saksi sa krimen. At higit sa lahat, hindi umamin si Karyong. Tahimik lang siya sa bawat pagdinig. Nakatingin sa sahig. Hindi nagtatanggol ng sarili sa salita.
ang abogado na ang gumagawa noon para sa kanya, at sa bawat hearing lalong humihina ang kaso hanggang sa dumating ang desisyon. Ibinasura ang kaso, hindi dahil walang krimen, kundi dahil walang napatunayang may sala. Lumaya si Karyong. Tahimik siyang umuwi sa baryo. Bumalik siya sa bukid, sa kubo, sa tabako, sa katahimikan. Hindi na siya madalas makita sa baryo. Hindi na rin siya nakikitang nakikipag-usap sa kung sino-sino. Para bang iniwan na niya ang mundo ng tao at pinili ang mundo ng lupa. Si Rose Ann ay nanatiling asawa niya, pero parang nawala ang pagmamahal at romansa sa pagitan nilang mag-asawa na parang hindi na lang sila naghiwalay para lang sa kanilang anak. At ang kaso ni Kagawad Lino, tuluyan ng tinatakan bilang unsolved. Sa papel, walang pumatay. Pero sa baryo ay alam iyon ng lahat. Sa ganitong mga kwento ng kaso, may mga bagay na hindi na kailangang banggitin sa korte. May mga hustisyang hindi isinusulat, kundi tinatanggap na lang ng komunidad. Dahil may mga krimeng hindi nilulutas ng batas, kundi ng katahimikan ng mga taong nakakaalam ng buong katotohanan.